Mga kapuso, alamin natin ngayon ang latest sa Typhoon Nando mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ivan, mga kapuso, lalo pa pong lumalakas ang bagyong Nando na posibleng ang maging super typhoon at habang patuloy ang paglapit niyan sa lupa, nagsimula ng magtaas ng wind signal ang Pag-asa. Signal number 1 na po sa Batanes, ganoon din sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao at ganoon din sa Kalinga. Signal number 1 din dito sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern at central portions ng Aurora at pati na rin sa northern at central portions ng Catanduanes. Mas madadagdagan pa yan habang lalong lumalapit ang bagyong Nando at kapag naging super typhoon nga itong bagyo ay aabot ang pinakamataas na babala sa signal number 5. Bukod po sa mga pag-ulan at bugso ng hangin, maging handa rin sa banta ng malalaking alon at storm surge o daluyong. Huling namataan ang mata ng bagyong Nando sa layong 770 kilometers silangan ng Ethiague, Isabela. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga aabot sa 140 kilometers per hour at yung bugso po niyan aabot na sa 170 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng dumaan malapit o maglandfall ang bagyong Nando dito yan sa Batanes o Babuyan Islands, Lunes ng hapon o gabi. Martes ng umaga ay posibleng nasa labas naman na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon ng pagbabago sa pagkilos nito kaya patuloy pong tumutok sa updates. Unti-unti nang nakakaapekto yung trough o buntot ng bagyong Nando. Dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. Kita na po yan sa mapa, humahampas na po yung mga kaulapan yan dito sa ilang bahagi po ng Luzon at Visayas. At ito naman po pinapalakas po nito, hinahatak na habagat, magpapaulan din sa natitirang bahagi po ng Pilipinas. So combined effects po ng bagyo at ng habagat, asahan po natin magdudulot ng masamang panahon. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas kung kailan may kabi-kabilang protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa, umaga pa lang may chance na po ng mga kalat-kalat na ulan dito yan sa Bicol Region, ganun din sa may Eastern Visayas, Mimaropa, Calabarzon, western sections ng Central Luzon at ganun din sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. Pagsapit naman ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin mula po yan sa may extreme at northern Luzon, ganun din dito sa may Central Luzon, Southern Luzon kasama po ang Calabarzon at Mimaropa, ganun din sa Bicol Region. May mga pag-ulan din po tayo nakikita sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Maraming lugar na ang mag-uumpisang makaranas ng malalakas na buhos ng ulan kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila naman, umaga pa lang maulap na po ang panahon at bago magtanghali ay posibleng meron ng mga kalat-kalat na ulan sa ilang lungsod. Pwedeng magpatuloy ang mga pag-ulan sa hapon at maulit sa gabi kaya doble ingat. Pagsapit po ng Lunes, nasa Northern Luzon pa rin at ganoon din sa may extreme Northern Luzon, yung pinakamatitinding buhos ng ulan at kitang-kita po dito sa ating mapa yung lawak ng sakop nitong bagyong Nando. Maulan din sa iba pang bahagi po ng Luzon at ganoon din dito, meron din po mga pag-ulan sa ilang panig ng Visayas at Mindanao dahil naman po yan sa habagat. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.